Tama yung title, oh. Yusek Claire, tinuruan ng gasoline boy paano maging gasoline boy na pinataob si Attorney Claire. Puta na. Pero, in good faith. Kabayo! Kabayo! Grabe, no? Hindi, grabe din kasi yung bastos eh. Iba talaga datingan nito ni ano, yung pagkabastos niya, solid eh. Pero ang hindi ko nga alam bakit, paano na, yung mga kagatas, hindi ko alam paano nila na-appreciate yung ano, no? Yung ganyang kabastusan, kung hindi rin talaga sila bastos. Sa tingin ko, mga bastos din, yung mga nanonood. Pero kaya nilang i-justify, no, ng mga logic na kinakaw-kaw-kaw sa kanal. Pero grabe banat niya rin dito kay PBBM. Grabe din banat niya kay PBBM. Hindi ko sinabi sa Pangulo, sinabi ng kapatid ko sa akin. Sinungaling ka naman eh. Dalawa sa inyo may isa nagsisinungaling sa inyo ng kapatid mo. Kasi nga daw, bakit daw hindi sinabi nung ano sa Pangulo? Meron daw pala sinabing ganyan. Ito rin daw, yung kapatid niya, sinabihan daw kasi siya nung kapatid niya na 1 month advance. Dinibang na natin to. Oh, sa MSU graduated yan, BS Fisheries yan. Oo nga eh. Oo, 'di ba? Etong si ako, no offense ako eh. No offense meant kay ano, yung mahusay naman siya magpaliwanag eh kahit yung iba inaakala na may mga mali-mali. Sa tingin ko okay naman siya eh. Alam niya yung trabaho niya. Alam niya, ganun lang din naman yun eh. Siyempre trabaho mo yung ano eh. Yung dun sa pagdating sa paggagasolina, di siyempre, aralin mo na. 'Di ba? Bakit naman hindi? Oh. Walang pakialam mga yan. Basta Duterte sila. Ganyan sila. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Ang sarap maging kalbo, no? Grabe, delicious. Oh. Tingnan mo. Sabi daw nung kapatid niya, yung kapatid niya, ewan ko, isa sa kanila ang nagsisinungaling. Pero definitely, sigurado ko, hindi yung kapatid niya. Kasi pag mga taga-UAE, mababait kami. No? Biruin mo, yung kapatid niya raw, 1 month na nilang, bago magsimula yung gera, 1 month na nilang alam na magkakagera. Paano yan? Mangkukulam? Parang nga si Sarah? Mangkukulam din? Sinabihan na raw sila ng gobyerno nila na magkakagera. Premonition. Tapos, ginagawa nilang ano dyan. Puta, nagsisinungaling ka nga eh. Tapos tuwan-tuwa sila oh. It is because wala talaga supply unless Di ba? Tamo ah. Ang dinescribe niya yung oil deregulation law. Mm. Na walang magagawa ang gobyerno, si Presidente man o si Attorney Claire Castro, kung magtataas ng Tamong gagon to, no? Bobo ka kasi hindi mo pinanood eh. Yan naman sinabi ni PBBM eh. Wala naman talaga magagawa yung gobyerno sa pagtaas ng langis. Mali. Wala silang kontrol sa pagtaas ng langis. Pero meron silang magagawa kung tumaas man yung langis. Tanga, ang dami nang ginawa, bobo. Bobo. Oh, eto sabi ni Boss Rolando ha, para malinaw tayo ha. Contrary dun sa sinabi, sinabihan daw yung kapatid niya na 1 month na bago maggera, alam na nila. Oh, ngayon, sino nagsisinungaling sa inyo ng kapatid mo? Ikaw o ikaw? Ano? Sabi ni Boss Rolando, wala namang ganon. Sa mga kabayo lang yun para maikulong muna sila. Maikwadra. Kita mong kupal ka? Bobo to eh, no? Tanga ka ba? Hindi, simulan natin doon sa ano. kung gaano ka-incompetent yung mga tao na nakaupo ngayon sa Pilipinas. Bobo. Ayan ang problema sa'yo, bobo ka eh. Yan na nga rin, yung karamihan ng sinabi dyan, yan yung mga sinasabi ng mga ano natin. Kaso tanga ka. Kaso bobo ka.
Putya kung ano-ano pinapanood mong katangahan eh. Oh. Okay? Dito nyo makikita mga kabatas natin. Unahin natin panoorin yung Gasoline Boy. Si President Bongbong Hindi Marcos. nga gasoline ba? Supervisor yan. Tapos kanina pinalalabas nyo, binabalik nyo yung gasoline boy eh. Puta nga, hayop na yan. Grabe, abogado yan pero baw na baw. Sa sinabi ng gasoline boy, makakontra lang kay Yusek Clear. Di man lang nagre-review muna. Yan tuloy. Sopla ka kay Atty. Bueno. Kita mo? Gago eh. Marunong pa sila sa mga nandito sa UAE. Ba, baby, bobo ang kabayo ka. Tapos si Atty. Claire Castro. Mm. Gasoline Boy yan mga kabatas natin ha. Mm. Gasoline Boy yan. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless And mga kabatas Mali natin, nga eh. Mali pala. O paano? Paano kung mali ka? Mali naman pala eh. Oh, hindi. Mali no? Kasi kanina madami nagawa yung ano eh. Yung DOE, nakipagpulong sa Kongreso, nakipagpulong siya ano. Makokontrol nga eh. 'Di ba? Hindi, no offense meant kay matalinong gasoline supervisor. Tingnan niyo. Correct me if I'm wrong ha. Ang sabi kasi niya, tapos didiretso nyo makikita mga kabatas natin. sige, Unahin sige. natin panoorin yung Gasoline Sige. Boy. Si President Bongbong Marcos. Oh. Gasoline Boy yan. supervisor yan, hindi yan yung pump boy. actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase Hindi daw makokontrol ng DOE. Actually, pwedeng totoo pero kasi kagaya niyan, yung excise tax, parte yon ng presyo eh. Kung tatanggalin, 'di ba? According dun sa pag-request, bababa yung presyo, pwedeng makontrol. 'Di ba? Oh, hindi pwede tayo mag-dive doon pero wag na, ibigay natin sa kanya to eh. man bawat litro ang mga gasoline station. It Bawat litro rin, kahit word for word, pwedeng kontrahin yan nung sinabi ko. is because wala talaga supply Kaso bobo to. unless And mga kabatas natin, we have the oil deregulation law. Oh. Alam nyo ba yun? Buti pa ito, alam niya. Oh. Senator Lacson, gusto nang gawing lalo na yung excise tax, gawin na lang permanente para hindi tuwing may emergency saka lang nagme-meeting, kailangan i-meeting yung Kongreso at saka Senado para lang ipa-approve, nabigyan ng temporary power para i-lift yung excise tax. Ba't hindi, yun na nga no? Oh. Pinabuod na ng AI. Hmm. Magaling ito kaya. The Philippines Oil Deregulation Law, Republic Act 8479, enacted in 1998, liberalized the downstream oil industry by removing government 1998, no? Kaya dapat yung mga natin control over pricing, importing and exporting petroleum products. It allows market forces, supply and demand, to dictate fuel prices aimed at fostering competition rather than the previous regulated fixed price system. Kita mo, mukhang di niya alam kung ano. Mukhang hindi niya alam eh. Yung sinasabi niya eh. Mukhang hindi. Di mo alam yan? Sa tingin ko nga, sasablay ka pa dyan eh. Pag pumunta ka dyan, Wala na. patay, wala na. Basahin mo ulit, paliwanag mo yung binasa mo. Yung binasa niyo, removing government control over pricing, importing and exporting petroleum product. It allows market forces, supply and demand, to dictate fuel prices aimed of labo at fostering competition.
rather than the previous regulated fixed price system. Dapat di mo paliwanag yan. Tapos yung usapan, panalo na si Gasoline Boy. Bakit di naman sila naglalaban? Tanga, pinaglalaban mo. Putya, ba't hindi mo... Ganto ginagawa ng gagon to. Ganto ginagawa na itong tukmol na to. Mal recall, oil deregulation law. Hindi na pinaliwanag. In-out na? Wala na? Hindi mo na pinaliwanag? Actually, Hindi AI yung Gasoline Boy, attorney. Hindi naman AI. Ang alam ko galing sa Bombo Radio to. Tinignan ko rin eh. Hindi siya AI. Parang galing sa Bombo Radio ito. I think may nag-interview nga sa kanya eh. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless Di ba? Oh. Ang dinescribe niya yung oil deregulation law. Na walang magagawa ang gobyerno, si presidente man o si Attorney Wala Clay namang Castro, maganda kung sinasabi. magtataas ng presyo ng gasolina. And, tinan nyo, no? Sinabi ko na nga eh. Parang may mali nga ron eh. May loophole doon. Malakas siya mag-criticize pero kapag siya na ang kinitize, galit siya. Kabayo. Sipain ka nito. Na itong mga oil companies. Oh, sinasabi niya sa atin kung ano ang laman ng oil deregulation law. Di ba? Binasa lang. Yun lang din naman. Hindi mo pinaliwan. DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent Yun, tama din yun. supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order Tama yun. Supply. Bigyan nyo ng maraming supply yan. If you can guarantee it, then based on the supply and demand, hindi magtataas ang presyo. Pero pag walang supply, mataas ang demand, naturally, tataas yung presyo. Ikaw ba naman? Ikaw naman eh. Yun nga yung alam niya eh. Pupunta siya ng deregulation law. Hindi niya nga... Nakita mo naman eh. Kinlose na eh. Hinanap, binasa. Parang alam ko yung deregulation law ah. Pinakita, binasa. Oh, panalo na! Hinanap. Tapos, paano magiging supply yung ano? Hindi pa naman dun pumupunta si Manong supervisor. na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. Hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. Buti pa to, alam niyo yung nangyayari. So, yun na lang. Hanggang April 15? Hindi kasi parang tanga din to eh, no? Ako nga alam ko kung hanggang kailan din eh. Kasi sinabi na eh. So simula nung February. Tapos wag mag-alala dahil may 2 months. O di most probably, mga April, gago. Sabi ni PBBM, di ba? Huwag kayong mag-alala. Kasi 2 months pa naman magtatagal, no? O. Tapos, di ba, bobo rin to eh. Alam niya nga rin yun. Alam ko, nilive niya yun eh. Kinakastigo niya, bakit nga 2 months lang? Ulo, bakit 2 months? Hindi kasi kayo naghanda. Tayo magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag-allow tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible mag-ano tayo. Supply talaga. Otherwise, pag walang supply, tataas talaga yung presyo. Bumaba yung fuel. Pero let's say for example, basetin ang sigalot sa Middle East. Feeling nila sila talaga nakaisip eh, no? Pucha, hindi sila Tana kasi hindi ka nanonood ng balita. Pucha, panay. Sa tingin nyo, saan kinuha ni Manong Supervisor? Yung sa tingin nyo, saan niya kinuha yan? Information na yan. Narinig ko na yan eh. Si Erwin Tulfo nga, alam yan eh. Pucha. First time nyo lang ba narinig yung sinasabi nung sa gasoline? Alam nyo kung bakit nakakaano lang? Kasi sinasabi nila gasoline boy. Achiever din to. For now, siya. Diyan siya nagtatrabaho sa gasolinahan pero tapos to ng cum laude. Tapos matataas grades na ito. BS Fisheries. Matalino. Pero hindi ka kasi nanonood, tanga ka eh.
Pwede ba nilang kasuhan yan si Gasoline Boy Attorney? Pwede. Siyempre, sa administrasyong ito, walang imposible pagkasuhan ng usapan. Tanga na, saan ang galing yun? Wala na, patay na. Saan ang galing nakakasuhan? Puta mga bobo talaga itong mga agatas na to. Kabayo! Kabayo! Kakasuhan na. Puta, saan ang galing yun? What's happening? Kabayo! Di ba? Nakapag-aral na si Kuya. Kasi ang Gasoline Boy yata ngayon, kailangan, graduate ka rin ng 4-year course. Di ba? Alam nyo, ayan o, tama, nanarkasam. Na kailangan daw, hindi naman si Pipi, hindi, alam mo, dati pa yan eh. Di ba yung mga ganyan? Ang dami niyang mga ganyang galawan ngayon na dati nang mga batas sa atin, tapos tinutuloy lang ngayon, habang nagtatrabaho si PBBM, gusto niyang ibintang lahat kay PBBM yun eh. Using yung sarcasm niya. Putya, bobo. Oh. Nakasuhan kasi ni SRT, oh. bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading. Hindi lang loading actually. Hindi lang loading. Alam ko pinaliwanag nga ni PBBM to eh. Kabayo! No, bobo lang yun. Anong ikakaso? Ewan ko nga kung anong ikakaso. Gago talaga mga kabatas eh. Mga tanga po siya. Bakit naman nila kakasuhan? Tanga lang oo nga eh, no? May pagka-eng-eng talaga eh. Boplek eh. Boplek sa Gedli. Well, parang loading na rin. Kasi nga, kailangan ng recoupment ng supply. Kailangan muna mag-settle yung demand. Kasi kahit wala ng gyera, okay, kapag marami pa rin, Tamo tong gagon to. Nagmamagaling ka, hindi mo pala alam. Ito, yan yung paliwanag mo. Hindi ba pwedeng maraming pila? Kaya 1 buwan pa talaga yung loading nun. May queue. Pero pinili mo na ganyan, magkano pa sila? Hindi naman siguro. Gusto niyang isisi kay PBBM yun. Na kala mo si PBBM ang gumawa ng batas na kailangan 4 years course. Di ba? Ganon yung datingan niya. Lahat gusto ibintang. O sa bagay, yung world class na tennis court, kanino natin ibibintang? O, asa na yun? Ba't hindi mo ma-live-live ngayon dyan? Ano update? Eh ako talaga, alam kong kupal to eh. Bastos kasi to, bastos kay PBBM dati pa. Oh. Hindi alam ni Kabayo ang salitang kartel at kung paano ito gumagalaw. Kaya nga, hindi mo gusto ang nakakapagtagap. Parang gusto niyang i-discuss na parang hindi niya gusto i-discuss eh. Para lang may masabi siya na akala niya sumasang-ayon siya dun sa sinabi. Parang kinukontra niya pa nga eh. Nung sinabing 1 month, meron siyang ibang explanation. Hindi naman, siguro para lang. Bobo ang putya.